So welcome sa ating morning revival preview. Para sa schedule natin ngayon, week 6, Thursday. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin ngayon. John 1:29. The next day he saw Jesus coming to him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So dito inintroduce ang Panginoon bilang kordero ng Diyos. So inintroduce siya ni John the Baptist. Sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. So sa Hebrews 9:26, but now once at the consummation of the ages, he has been manifested for the putting away of sin through the sacrifice of himself. Dito naman binanggit ang pag-aalis ng kasalanan sa pamamagitan ng sacrifice, kung saan binigay ng Panginoon ang kanyang sarili bilang hain. Doon sa unang verse, binanggit doon, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At dito naman sa sumunod na verse, pinakita sa atin ang paraan ng kanyang pag-alis ng kasalanan ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sarili bilang hain. So ang kordero ng Diyos ay hain. John 1:3 reveals Christ in the creation of all things in the beginning of time. Christ is also seen in the incarnation of the invisible God to be a visible man, partaking of man's flesh and blood for the redemption of the lost universe, to bring in the New Testament age. So John 1:3, anong nakita natin? Pinakita rito ang paglikha ng lahat ng bagay. Katulad ng sinabi natin noon, ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay at ito ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo. So yan yung paglikha. At dito pinakita din sa atin ang pangalawang dakilang pangyayari. So yung unang pangyayari, yun yung paglikha. Pangalawa, incarnation. Ito ay ang pagdating ng Diyos sa lupa upang maging tao. So ang linaw, ang Diyos mismo ay naging tao, nakibahagi siya sa laman at dugo. Na itong Diyos na hindi nakikita ay naging nakikitang Diyos. Sabagat nung hindi pa siya nagkatawang tao, hindi siya nakikita kasi ang Diyos ay Espiritu. Pero nung siya ay naging tao, nakibahagi siya sa laman at dugo, siya ay nakikitang Diyos. At syempre, yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. At ang kanyang pagiging tao ay para sa layunin ng katubusan. Sabi rito, katubusan ng naiwalang sansinukob. So ang sansinukob ay naiwala upang matubos ito kasi nawala eh. Halimbawa, may isang bagay na isanla mo, nawala sa'yo. So kailangan tubusin mo yan. So ang paraan ng katubusan na isinagawa ng Diyos ay ang kanyang pagsasakatawang tao. Nakibahagi sa dugo at laman upang matubos niya ang naiwalang sansinukob. No? At ito rin ang panahon, yung kanyang pagkakatawang tao, yan din yung panahon na dinala niya ang isang bagong kapanahunan na tinatawag nating bagong tipang kapanahunan. So ang Biblia hinahati sa dalawang kapanahunan. Lumang tipan, bago dumating si Kristo. No? Bagong tipan, nang si Kristo ay nagkatawang tao. So yan yung dalawang kapanahunan at syempre sa panahon na to, nandito na tayo sa bagong tipan. The incarnated God has blood. Acts 20:28 says that God purchased the church with his own blood. God partook of man's flesh and blood for the redemption of the lost universe. Amen. So yung universe, dalawang beses binanggit, lost universe. Ano bang ibig sabihin ng lost universe? Ang ibig sabihin, itong sansinukob
na nilikha ng Diyos dahil siya yung naglikha, sa kanya yan. Siya ang may-ari, siya yung nagdidirect, siya yung hari, siya yung Diyos ng buong sansinukob. Pero dahil sa rebellion ni Satanas, itong sansinukob naiwala. Ibig sabihin, nakamkam. Hindi naman nawala yan, nandyan pa din yan. Kaya lang, nakamkam siya. Nawala siya sa possession ng Diyos. Kaya, kailangan siya tubusin. Kasi madalas, ang konsepto natin, pagkatubusan, tao lang ang tinutubos. No? Tao ang tinutubos. Pero, dito, makikita natin na maging ang sansinukob, kung sa bagay, sabihin natin, ang sansinukob ay isang material na bagay. Sapagkat bukod sa tao, lahat ng bagay ay mga material na bagay. Pero may mga bagay din na may buhay. Pero sa pagre-rebelde ni Satanas, naiwala ang sansinukob na kailangan din tubusin ni Kristo. The entire universe, including the heavens, was contaminated by Satan, an archangel created by God, in his rebellion against God. The first rebel caused the entire universe to become lost. So all things on earth and in the heavens needed to be redeemed by God. Amen. So itong kaguluhan kasi, kung saan ang buong sansinukob ay nawala. Nawala sa pagiging pag-aari ng Diyos, ay sinanhi ng pagre-rebelde ni Satanas. So kung magiging malinaw kayo, ang unang nilikha ng Diyos ay ang mga anghel at ang pinuno niyan ay si Satanas. Siya yung archangel, arkanghel, pinuno ng mga anghel. Pero isang araw, itong arkanghel na ito, na pinuno ng mga anghel, si Lucifer, ay nagrebelde sa Diyos. Nagrebelde siya. At hindi lang siya. Sumama pa yung ikatlong bahagi ng mga anghel sa kanya. Naging mga rebelde din yan. At hindi lang yan. Yung mga nilikhang may buhay, bago nilikha ng Diyos si Adam, sumama din sa kanya. Kaya ang buong sansinukob ay hinatulan ng Diyos. Hinatulan ng Diyos yan. At dahil dyan, nagkaroon ng pagkawala ang buong sansinukob sa poder ng Diyos. Kaya yan ay nasa kondisyon ng pagkawala na kailangan tubusin din ng Diyos. So ang katubusan ng Diyos, hindi lang para sa tao, kundi kailangan din niyang tubusin ang nawalang sansinukob. So tungkol sa sansinukob, ang ginamit na salita ay naiwala. Kasi hindi naman nagkasala yan eh, naiwala lang yan. Ito ay may kinalaman sa posisyon. In his becoming the lamb for the redemption of the lost world, Christ speaks to us how God accomplishes redemption judicially through his death as the procedure according to his righteousness. So yung pamamaraan ng katubusan, ito ay ayon sa katwiran. Ayon sa katwiran. At ito ay sinagawa sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. At ito ay judicial. Ibig sabihin, pambatas ito. Na ang ibig sabihin ng pambatas, may kabayaran. May kabayaran. Halimbawa, yung mga kaso sa mga kaso minsan, para yan ay malutas, kailangan bayaran yan ayon sa batas. Kaya ganyan din yung katubusan niya. Meron siyang aspekto ng pambatas na katubusan na kung saan si Kristo ay kailangang mamatay bilang kordero ng Diyos. So ito yung paraan ng katubusan niya at ito ay ayon sa katwiran ng Diyos. Ang Diyos kasi makatwiran yan eh. Lahat ng mga ginagawa niya ay ayon sa katwiran. Kailangan bayaran ito.
Kaya yung kordero ng Diyos, naging hain, naging bayad siya para sa katubusan. Christ is also revealed in his becoming the Lamb to take away the sin of the world. Yung world dito is mankind. Judicially for the New Testament, this is the third great event in the history of the universe. So yung third great event, okay, ito yung si Kristo ay naging kordero ng Diyos. So I think tatlo siya eh. Yung unang binanggit, yung creation. Great event yun. Nalikha ang lahat ng bagay. Yung pangalawa, yung incarnation. Yung Diyos nagkatawang tao. Pangatlo, yung binabanggit niya, ay ang pagiging kordero ni Kristo. So siya ay naging kordero at ito ay may kinalaman sa katubusan. No? At ang katubusan ay may kinalaman sa kamatayan sa krus. Hain kasi yan. When he was put to death on the cross, God considered him the Lamb of God who takes away the sin of the world. He became a man for the purpose of redeeming the lost universe. Yet he still needed to take a further step to go to the cross to die, bearing the sins of mankind on the cross as the Lamb. Amen. So yung Lamb, Cordero, ito ay commonly alam ng mga tao sa mga sinaunang panahon na ito ay ginagamit ito bilang hain, sacrifice yan. No, yan ay pinapatay, namamatay bilang kabayaran ng kasalanan. Bilang kabayaran ng kasalanan. I think ang isang sa pinakamagandang halimbawa yung Passover lamb eh. Di ba nangyari yun doon sa Egypt? Pinatay nila yung kordero. Yung dugo ng kordero, winisik nila doon sa hamba ng pinto. Tapos yung Diyos, nung umikot siya, lahat ng mga pintuan na walang dugo, namatay yung panganay doon. Ibig sabihin, nagbayad sila. Pero doon naman sa mga may dugo, wala na. Bayad na eh. May dugo na eh. Ibig sabihin, may namatay na para sa kanila. Wala nang kailangang mamatay pa doon sa bahay na yun. Kasi bayad na. Yung dugo ang pinambayad. So yun yung konsepto ng kordero. Yung kordero ay naging kabayaran ng kasalanan. Upang yung mga nagkasala, hindi na mamatay. So ganun ang konsepto ng hain. Ano ba, nagkasala ka, kailangan mamatay ka. At para hindi ka mamatay, maglagay ka ng hain. At yung hain ang mamatay para sa iyo. No? Kaya sa Biblia, yung mga hain, ang ginagawa ng mga priest, nilalagay nila yung kamay nila sa ulo ng hain. Ibig sabihin, dinadala nila yung kasalanan ng mga tao dun sa hain. Para pag pinatay na yung hain, nabayaran na yung kasalanan nila. So, ganun ang konsepto niyan. Pero yun ay type. Type yun. Ang totoong kordero, ang totoong hain, ang naging hain, minsan lang para sa lahat ay si Kristo mismo. Tinupad niya yan. No? So, sa simula, mga ano muna, type para maintindihan natin. Pero yung mga hayop naman na hinahain nila nung araw, type lang yon. Hindi naman talaga naalis yung kasalanan nila. Natakpan lang. Pero ang totoong nag-alis ng kasalanan ay si Kristo. No, na kung saan siya ay naging hain bilang kordero ng Diyos na namatay sa krus. Naku, para sa ating lahat. Kung hindi siya namatay para sa ating lahat, lahat tayo magbabayad. At walang makakaligtas. Dahil sa Kanya, no, ang ating kasalanan ay inalis na, dinala sa krus, crucify. Wala nang kasalanan. Wala nang problema. Amen. Amen. Okay, so, sabi niya rito, God considered him the Lamb of God who takes away the sin of the world. He became a man for the purpose of redeeming the lost universe. Yet, he still needed to take a further step to go to the cross to die,
bearing the sins of mankind on the cross as the Lamb. O, yan yun. So, inulit ko lang. According to John 1:29, John the Baptist declared concerning Christ. So, ano sabi ni John the Baptist? Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. The phrase of the world in verse 29 actually means from mankind. So, yung world dito ay yung mga tao na nasa sansinukob o nasa sanlibutan. Sabi niya, take away the sin of the world. Ibig sabihin yung mga tao na nasa world, inalis niya yung kasalanan sa pamamagitan ng kordero ng Diyos. Okay. Through Satan, sin entered into men. For Satan injected sin into the human race. Yan, si Satanas ang mesanhi ng kasalanan. Ang ginawa niya kasi, itinurok niya yung kasalanan tungo sa tao. Mapapansin niyo yung sin dito ay singular. Sin, nature siya ng kasalanan. Tinurok niya sa tao. Kaya ang tao ay merong kalikasan ng kasalanan. Okay, so yung sin. But Christ, okay, but Christ as the Lamb of God came to take away sin from mankind. Christ died on the cross to deal with sin and also with sins. Sin, sins. Ang sin, yung kalikasan. Kaya tayo nagkakasala kasi meron tayong kalikasan ng kasalanan. Yan yung sin. Okay, so singular. Ngayon, yun naman mga kasalanan na nagagawa natin. Sins, plural. Nagnanakaw, nagsisinungaling, gumagawa ng mga pag-iimbot. Okay, so nagchichismis. Sa church life, nagchichismis. So gumagawa ng mga hindi mga magagandang bagay, mga pagsalangsang sa katwiran ay kasalanan. No? Kung minsan, may mga kasalanan din na hindi naman action, panloob na kasalanan. Diba? Nag-iisip ng masama sa kapwa, nagseselos, naiinggit. Diba? Yan ay mga kasalanan ng puso ng tao. Yan ay mga sins, plural. Bakit meron ganyan? Kasi meron tayong sin, singular. Yan ay ang kasalanan o kalikasan ng kasalanan na itinurok ni Satanas. So, ang itinurok ni Satanas, yung sin. At mula dyan, various sins ang nagagawa ng tao. Yung iba, mga malalaking kasalanan. Katulad ng pagpatay ng tao, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangangalunya. Di ba? So, lahat yan, mga malalaking kasalanan. Ba't nagagawa ng tao yan? Dahil sa sin. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, tinuos niya itong sin at sins. So, yan ang ginawa niya. Tinuos niya yan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Amen. In the Gospel of John, the Lamb of God signifies the Word in the flesh as the fulfillment of the Old Testament offerings to accomplish God's full redemption. Amen. So, yung sinasabi niya, yung Lamb of God. Okay? Ito ay tumutukoy sa laman. Hindi ba sa John 1:14 sabi niya, yung Word became flesh. Yung flesh, yun yung Lamb of God. Yung Diyos, naging laman. Okay. Yung laman na siyang Diyos na naging laman, ito yung Lamb of God. Yan yung Lamb of God. Yan yung ginamit na sacrifice upang tuusin ang kasalanan. Kaya ano sila yung interrelated yan. Flesh or Lamb of God. Amen. This means that Christ is the totality of all the offerings. He is not only the sin offering, but also the trespass offering, the burnt offering, the meal offering, the peace offering, the wave offering, the heave offering, the free will offering, and the drink offering. With Christ as all the offerings, we have God's full redemption
and we may experience and enjoy this redemption. So hindi lang siya sin offering, kung hindi lahat ng klaseng offering sa lumang tipan. So wala tayong time para i-discuss isa-isa ito, pero siya yung kabuuan ng lahat ng mga offering. Kaya yung mga offering na ginagawa noon, hindi nagagawin ngayon. Kasi ito ay tinupad na ni Kristo. Hindi na tayo mag-aalaga ng mga hayop, hindi na tayo gagawa ng mga kung ano-ano pa mga offering, yung mga heave offering, yung mga ani, inaalay sa Diyos, kung ano-ano mabusisi. Pero nung dumating ang Panginoon, isang offering lang, boom, fulfill na lahat ng offering. Tapos na lahat ng mga type ng offering. Siya yung realidad. Kaya sinasabi natin, siya yung realidad ng lahat ng mga offering. Sa pamamagitan ni Kristo, tinupad niya lahat yung mga type ng offering sa lumang tipan. Ang ganda. No? Kaya, dahil kay Kristo, dinala tayo sa puspos na pagtatamasa sa Diyos. Kasi kumpleto yung offering eh. Hindi katulad noon, item by item. Ngayon, lahat ng offering na isagawa na ng Panginoon, tayo naman, pwede na nating i-enjoy ang Diyos bilang ating full enjoyment. At ito ay resulta ng kung saan si Kristo tinupad niya lahat ng mga offering. Amen. Okay, so through Christ as the Lamb of God, fulfilling all the offering, we may now enter into God and participate in the divine life and nature. Amen. So, yan, pumapasok na tayo, nakapasok na tayo sa Diyos. Tinatamasa na ang kanyang buhay at maka-Diyos na kalikasan. Oh, Panginoon, kaisa mo na ang Diyos ngayon. Wala na eh. Kasi lahat ng mga offering na tupad na niya eh. Wala nang hadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao. No? Because of Christ as the Lamb of God, we are well able to enter into God. Amen. No? Hindi lang siya naibalik sa atin, katulad ng Jubilee. Tayo ay pumasok pa sa Kanya. Nakaisa niya. Diba? Naging buhay natin siya. Naging kalikasan natin siya. At nakikibahagi tayo sa Kanyang dibinong kalikasan. No? At tuwing Lord's Table, ginugunita natin na ang Diyos ang ating walang hanggang bahagi. No? Sapagkat tayo ay tinanggap ng Diyos. At tayo ay tumanggap sa Diyos. Merong isang organikong pakikipag-isa sa Diyos. Ito ay resulta na kung saan si Kristo ay namatay sa krus upang tuparin niya lahat ng offering. No? Upang alisin ang lahat ng hadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao. Yan yung full redemption, full salvation, full enjoyment, lahat full. Amen. Amen. So, we may boldly come into God, knowing that He does not have the right to reject us, because we come through His Lamb. We have full redemption in Christ as the Lamb of God, and therefore, we are enabled to enter into God to enjoy all that He is. Amen. So, maganda yung sinabi rito. Sabi rito, wala na siyang karapatan na tanggihan pa tayo o itakwil tayo o sawayin tayo. Di ba? Pag lumapit ka sa Diyos, kung sasabihin ng Diyos sa'yo, di ba sinner ka? Ano sasabihin mo? Opo, pero bayad na po. Dahil yung Lamb of God namatay na para sa akin. Pag yan ang sinabi mo, wala, pati ang Diyos, hindi kanya pwedeng tanggihan. Sapagkat ito ay batay sa kanyang katuwiran. Yun. Ang Diyos, hindi niya pwedeng itakwil ang kanyang katuwiran. Ang ating katubusan
ay batay sa katwiran ng Diyos. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. So, salamat Panginoon. Ikaw ang kordero ng Diyos. Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao. Ikaw ay dumating at inalis mo ang kasalanan ng buong sansinukob. Panginoon, salamat sa walang hanggang katubusan na kung saan ang iyong dugo ay dumaloy para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At salamat din tinupad mo ang lahat ng mga hain upang kami ay makapasok para sa pagtatamasa sa buong kaligtasan na inihanda mo. Ngayon, kami ay nakaisa na ng Diyos sa buhay at kalikasan. Salamat, Panginoon. Amen.